So kapag may lisensya ka na, under ka na ng CPD. Ano nga yung CPD? The Continuing Professional Development. Sige nga, pakisulat nga ano yung batas ng CPD. Sige nga, very good, may nakasagot na. That is RA 10912. Ano po, yan ang batas ng Continuing Professional Development Act of 2016. Dalawa lang tatalaan mo dyan. Una, new trends and reforms. Pangalawa, mandatory requirement for the renewal of license. O, una, new trends and reforms. Pag sinabing new trends and reforms, tandaan mo, ang mga CPD, ito yung mga webinars, seminars, trainings, programs, activities, na inatin na ng mga teachers to update our knowledge with the new trends and reforms education. Kasi may mga pagbabago sa education at kailangan natin makasabay sa pagbabago ito. Paano tayo makasabay? May mga CPD, may mga webinar seminar para ihanda ang mga teachers sa mga pagbabago ito. Gets? Pangalawa, tandaan mo ha, pag sinabing CPD, yan, pag tinanong, ilang taon valid ang lisensya ng mga teachers? Sige nga. Very good. That is 3 years validity ng lisensya. Question, after 3 years, mag-expire ba yan? Yes. Kailan mag-expire birthday? Para hindi mo makalimutan. Bago mag-expire, renew mo? Yes. Para makapag-renew ka, anong hahanapin sa'yo? CPD units. Ilang CPD? 15 CPD units. Pero dalawang tinanong sa board exam. Pag tinanong, regardless of transition period, ilan ang hinihingi para makapag-renew ng lisensya? 45-15, sagot 45 kapag regardless. Pero kapag during transition period, ilan ang hinihingi para makapag-renew? 15. Bakit sir kapag regardless 45? Ganito yun. Kasi sa unang batas, 45 naman talaga ang hinihingi sa taong 2016 nung napatupad yung batas. Kaya lang, binawasan yun. Kasi siyempre, mas maraming CPD, mas magastos. Kaya binawasan siya. From 45, ginawang 15. Tayo po ngayon nasa transition period na, kaya ang hinihingi na lang ay 15. Paano ko alam? 2 beses na po si Sir Nestor nag-renew ng aking lisensya sa baging professional teacher. Okay, sige, very good. Pero ganito, for the first 3 years na magkaroon ka ng lisensya, hindi mo pa kailangan ng CPD units. Yan po. Pero for the next 3 years, doon mo na kailangan. O ganito ha, halimbawa, magkakaroon ka ng lisensya 2026. O, sa 2029, doon unang mag-expire ang lisensya mo sa birthday mo. O sa 2029, tandaan mo to ha kasi magre-renew ka. Sa 2029, kahit na wala kang CPD, makakapag-renew ka pa rin. Punta ka lang sa pinakamalapit na PRC. Kahit na wala kang dalang certificate, makakapag-renew ka pa rin. Bakit? Ang tawag doon, palugit. May binibigay na palugit. Kasi ang mga bagong teachers, ang iba dyan wala pang trabaho. So sa mga beginning teachers, sa mga newly licensed teachers, pwede makapag-renew kahit na walang mo nang binibigay. Yan ang sabi ng batas. Pero for the next 3 years, doon mo ka na kailangan. 2026, 2029, 2032, doon ka na po required na magdala ng CPD units. Ilan yan? 15. Ano po? So, may mga fee pa din po ba na CPD na audits? Yes po, may mga bayad po yan. Alam niyo po, ang bayad dyan, mas malaki yung CPD units na binibigay, mas malaki yung bayad. Very good. That is 3 years validity ng lisensya. Question, after 3 years, mag-expire ba yan? Yes. Kailan mag-expire birthday? Para hindi mo makalimutan. Bago mag-expire, renew mo? Yes. Para makapag-renew ka, anong hahanapin sa'yo? CPD units. Ilang CPD? 15 CPD units. Pero dalawang tinanong sa board exam. Pag tinanong, regardless of transition period, ilan ang hinihingi para makapag-renew ng lisensya? 45-15, sagot 45 kapag regardless. Pero kapag during transition period, ilan ang hinihingi para makapag-renew? 15. Bakit sir kapag regardless 45? Ganito yun. Kasi sa unang batas, 45 naman talaga ang hinihingi sa taong 2016 nung napatupad yung batas. Kaya lang, binawasan yon kasi siyempre mas maraming CPD, mas magastos. Kaya binawasan siya. From 45, ginawang 15. Tayo po ngayon nasa transition period na, kaya ang hinihingi na lang ay 15. Paano ko alam? 2 beses na po si Sir Nestor nag-renew ng aking lisensya sa baging professional teacher. Okay, sige, very good. Pero ganito, for the first 3 years na magkaroon ka ng lisensya, hindi mo pa kailangan ng CPD units. Yan po. Pero for the next 3 years, doon mo na kailangan. Ganito ha, halimbawa, magkakaroon ka ng lisensya 2026. Sa 2029, doon unang mag-expire ang lisensya mo sa birthday mo. Sa 2029, tandaan mo to ha kasi magre-renew ka. Sa 2029, kahit na wala kang CPD, makakapag-renew ka pa rin. Punta ka lang sa pinakamalapit na PRC. Kahit na wala kang dalang certificate, makakapag-renew ka pa rin. Bakit? Ang tawag doon, palugit. May binibigay na palugit. Kasi ang mga bagong teachers, ang iba dyan wala pang trabaho. So sa mga beginning teachers, sa mga newly licensed teachers,
pwede makapag-renew kahit na walang mo nang binibigay. Yan ang sabi ng batas. Pero for the next 3 years, doon mo ka na kailangan. 2026, 2029, o 2032, doon ka na po required na magdala ng CPD units. Ilan yun? 15. Ano po? So, may mga fee pa din po ba na CPD na audits? Yes po, may mga bayad po yan. Alam niyo po, ang bayad dyan, mas malaki yung CPD units na binibigay, mas malaki yung bayad.